bakit ganito po yung tugon ng respondents natin with VP Sara Duterte kahit pa nagkaroon po siya ng issue with confidential funds. Yung stable pa rin yung base ni VP Sara in Visayas and Mindanao. What's the explanation po dito? Well, yung Mindanao, basically, that's a bailiwick, no? So, yung Visayas, medyo nagsishift yan eh. Sabi ko nga, DJ Sara DJ Chacha. DJ Sara, sorry. Sino si DJ Sara? Oo. Okay. Sige po, DJ opo, Chacha. oo. Nung nagkakaroon ng investigasyon sa House, nung Good Governance Committee, at kahit nung Quadcom, makikita natin nung inihingang pagpapaliwanag si Presidente Sara Duterte noon tungkol sa paggamit niya ng confidential funds, bumaba ang kanyang approval at trust rating nung panahon na yon. Na nung balik lang sa mayorya, yung kanyang approval and trust, netong nakaraang Marso. At alam natin, ang kadahilanan kung bakit bumalik sa mayorya yun, maaaring dahil sa sympathy vote doon sa pag-aaresto sa kanyang tatay at pagpapadala sa The Hague. Nanatili itong mayorya simula noong Marso kasi unang-una ay napagpaliban na yung mga investigasyon. Kung magsisimula muli yan, maaaring masabi natin na makaka-influensya ito sa pagtitiwala at approval ng Vice Presidente. Kasi parang nabigyan siya ng relief doon sa pagpapaliwanag, doon sa pagpapanagot tungkol sa paggamit niya ng confidential fund. Natabunan kumbaga yung issue itong flood control scandal. Kung bubuhayin muli yun, maaaring masabi natin mayroong magiging influensya ito sa pagtitiwala at approval sa Vice Presidente. May danger ba doon, Professor, dito sa kung bubuhayin ang impeachment complaint laban sa kanya at magkakaroon na naman ng diskusyon tungkol kay VP Sara sa usapin po ng yung management ng narrative dito? May backfire possibility ho ba ito kung sakali na sa halip na bumaba siya, lalo pang tumaas kasi nga sa usapin po ng alam niyo na, yung pag-ipit sa kanya sa kadahilanan lamang ng politika? Well, tama ka dyan, Ted, no? Maaaring magkaroon ng negatibong epekto ito, no? Doon sa mga nagtutulak ng impeachment. Pero depende na yan doon sa, sabi mo, yung management ng naratibo, no? Yung pangangasiwa na naratibo. Kasi kung tatandaan natin, nung unang impeachment, mga unang impeachment na iniharap kay VP Sara, ito'y galing sa mga grupong masasabi nating organisado. Ang nangyari doon ay yung impeachment, kaya ito'y pinagpaliban ng Supreme Court, ay pinalitan ng isang impeachment case na parang hinubog batay doon sa 3 impeachment case na unang inihain sa Kongreso. Ngayon siguro yung naratibo niyan ay maaaring mas magiging maayos dahil medyo may proseso nang itinakda ang Supreme Court at mukhang kinakailangan sundin to na mamagahay ng impeachment hanggat hindi binabago ng Supreme Court yung prosesong kanilang tinakda. Okay. Palagay ko natuto naman yung mga naghain ng impeachment huli na ang pagbabatayan ng kanilang impeachment ay mga ebidensya na magpapatunay na may anomalya o dapat pagpapaliwanag ang Vice Presidente sa paggamit niya ng pondo, hindi lang yung confidential fund, kundi yung mga transaksyon mismo ng dating kagawaran na kanyang pinamumunuan, yung kagawaran ng edukasyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!